Highlights POV. 1 week ang lumipas matapos na nangyari sa pagitan namin ni Asher. Para kaming bumalik nung 15 years old pa lang kami at nililigawan niya ako. Aminado akong unti-unti nang lumalambot ang puso kong mali sa kanya, pero hindi ganon kadaling mawawala ang sakit na ay dinulot ng panloloko niya sa akin. Di man niya sa akin nabanggit na nangyari pero hindi mawawala sa isip ko ang lahat ng ginawa nilang panggagagot panloloko sa akin. Pinapakitunguhan ko na maayos si Asher sa abot makakaya ko pero minsan talaga hindi ko siya maiwasang masigawan. Simula malaman ko kung sino nakarelasyon niya sa loob ng ilang taon na pagiging mag-asawa namin naging mainitin ang ulo ko, lalo na pagdating sa kanya. Kakatapos ko lang magluto ngayon ng fried chicken, hinihintay ko lang na dumating si Asher. Mula sa trabaho niya, kung dati inaabot sila ng madaling araw, minsan pa nga inaabot siya ng umaga, ngayon hindi na. Inoorasan ko siya lagi. Pag lumalabas ng 8:40 ang uwi niya, galit na ako. Tulad na lang ngayon, ilang minuto na lang bago mag 9 p.m. Umupo ako sa sofa sa sobrang inis kay Asher. Nababisit ako dahil late na wala pa rin siya. Kung ano-anong masasamang pwede niyang gawin ang pumapasok sa isip ko, lalo na si Jade ang isa doon. Nagtagi sa mga ngipin ko na maisip kong naglalandian at ang malala pa do'y nagtatalik silang muli. Dali-dali akong tumakbo na marinig ko ang sasakyan ni Asher na pumarada sa harap ng bahay namin. Pagbaba pa lang nito ng sasakyan ay halatang pagod na siya. Pagod marahil dahil pakikipagtali kay Jade. Bakit ngayon ka lang ha? Alam mo ba ako nung oras na? Galit na tagon ko. Pagod na may halong gulat ang tingin niya sa akin. May mga kailangan kasi akong pirmahan. Hindi ko pwedeng ipagpabukas dahil bukas ng tanghali. Kailangan na yon. Wala pa namang 9 p.m. sweetie. Malambing na turan to. Manghahalikan niya ako sa pisngi nung naglakad agad ako papasok ng bahay. Sus! Pipirmahan? O nakikipagbaboyan ka naman kay Jade? Ano? Masarap ba? Nakailang round naman kayo. Galit na salita nito. What? No, of course not. Totoong sinasabi ko. Kung gusto mo pumunta kang office ngayon at i-check mo ang desk ko, doon nakapatong lahat ng pipirmahan ko sa araw na to. Paliwanag nitong ulit. Pero muli may naisagot ako. Pupunta ako at maiiwan ka dito. Kaya magkaroon ka ng chance sa puntahan sa Jade sa unit niya? Hindi mo ko mauuto, Asher. Galit na sigaw ko. What the? I am not okay. Nang malaman mo tungkol sa aming dalawa, nakipaghiwalayin agad ako sa kanya. At kung inaakala mo nakakasama ko siya sa trabaho, nagkakamali ka. Nilipat ko siya ng floor. Siya ang sekretary ng vice ngayon. Lalaki na ang sekretary ko. Mahabang paliwanag ito. Doon muling nanlambot ang galit kong mata. Lumapit siya sa akin at yumakap. Minsan na ako nagkamali at di ko na uulitin yon, Heisley. Maniwala ka naman sa akin. Nagsusumamong salita nito. Pero umaling ako. Hindi ko alam ang totoo. Unang beses na tinanggihan mo ko doon ko nalaman na may babae ka pero hindi ko alam na si Jade yon. Pero isang buwan na nakalipas, pinatunayan mo sa akin na hindi mo magagawa yon. Pero ano? Nakita kitang pumasok sa isang unit. Tinawagan kita. Tinignan ko magsasabi ka ng totoo. Pero mali ako dahil nagsinungaling ka. Tapos ano? Kinabukasan, malalaman ko si Jade palang babae na yon. Sa dinami-rami ng mundo si Asher. Yung babaeng nakasama pa natin simula umpisa? Shit! Sigaw ko at muling umiyak. Wala siya nagawa kundi yakapin ako at tumingi ulit ng sorry. I am sorry. I'm really sorry. Salita nito. Umiling ako bago iniwan siya nakatayo sa labas ng pinto. Umakit ako sa kwarto namin at nahiga. Isang gabi, galing ako sa bahay nila mom and dad. Kakauwi lang kasi nila galing sa isang bakasyon kaya naman doon nila ako pinagstay ng buong araw. Gabi na nang umuwi ako. Inaasahan kong nasa bahay siya. Si Asher, pero nalibot ko ng buong salat kusina wala ito. Nainis na ako umakyat sa itaas. May usapan kasi kami na sa sala niya, ako hihintayin pero mukhang pinunta na naman niya ang kalendaring niya. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako sa naabutan ko. Nakapatay ang ilaw. Puro kandila lang ang nagsisilbing ilaw nito. Nakakalat sa buong kwartong maraming pirasong kandila. May hugis puso sa kama namin sa pamamagitan ng mga petals ng bulaklak. Biglang may tumugtog ng violin. Pero nang ilibot kong paningin ko, wala namang tumutugtog. Napagtanto kong CD lamang iyon. May isang lamesa doon na may kandila at may pawaring 2 tao. Mukhang pinaghandaan talaga ito ng husto. Lumabas mula sa comfort ng mga asawa ko. Gwapong-gwapo ito sa simpleng suit nito. May hawak itong bungkos ng bulaklak.
Nakangiting iniabot niya sa akin to. Kahit pa pigilan ko man, kusang umiti ang mga labi ko. Tanda ng pagkagusto sa ginawa niya. Pumatak ang isang buti ng luha sa mga mata ko. Sweetie, I am really sorry for what I did to you last time. Do you remember what happened to us 6 years ago? Tumango ako. 6 years ago may date pa kami pero hindi siya umattend. Nagalit ako ng husto sa kanya at tumantong kami sa hiwalayan. Then, kinuntsaba niyang buong barkada namin at nagkunwari siya na naaksidente. Kaya ang ending, nagkaroon kami ng instant date sa loob ng ospital. Shit! Kinikilig ako. After that day, nangako siya sa akin na hindi na mauulit ang eksena na iyon. Tinupad niya iyon. I promise I will never do that again to you. Nung nalaman kong tungkol sa amin ni Jade noon, napagtanto ko na kung mawawala ka, hindi ko na naising gawin ulit yun sa'yo. Lalo na kung mawawala ka rin lang naman. Masaya akong tumango sa kanya at masaya siyang niyakap. Ilang minuto kami nagkayakap bago siya na mismong humiwalay sa yakap na iyon. Kain na tayo, sweetie. Lalamig na ang pagkain. Tumango ako. Inalalayan naman niya akong umupo. At pinagsandok muli niya ako ng pagkain. Tahimik lang naman kaming kumakain pero may ngiti siya sa labi at mababasa mo sa mga tingin niya. Naming dalawa ang saya at tuwa niya kaya naman di ko na naitago pa ang sayang nararamdaman ko. Na matapos kaming kumain na natili pa ako nakaupo doon at nagkukwentuhan. Tulad ng dati naming ginagawa, pinag-usapan namin ang nangyari sa buong araw niya sa company. Minsan tinatanong ko siya tungkol kay Jade ng pasimple. Sinusubukan ko kung may mahuhuli ba akong kahina-hina lang sasabihin niya. Pero natapos ng kwentuhan namin, wala ako narinig na kakaiba. Tutulungan ko siyang ligpitin ng mga kainan na namin. Nang matapos kami, nahiga lamang kami sa kama at muling nagkwentuhan ng kung ano-ano. Masaya akong okay na talaga kami, na bumalik na kami sa dati. May maliit na hinala pa rin sa puso ko pero dahil ginawa niya ang ganitong effort, naniniwala ako magbabago siya. Na-miss kita. Nakayapos ng tura nito. Sumiksik siya sa leg ko na kinikilig ko. Oo na, pang-10 sabi mo niyan eh. I giggled. Naramdaman ko ang malalim kong pang-amoy niya sa leeg ko. May bumuhay sa loob ng katawan kong init dahil sa ginawa niyang iyon. Matulog na tayo. Akmong mahihiga na ako nang bigla siyang pumatong sa ibabaw ko. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko. Ngumisi lamang ito, tinalikan ako sa leeg ko. He licked and sucked it. Paulit-ulit itong ginagawa. Mabilis na uminit ang buong katawan ko sa ginagawa niyang sensasyon. Naramdaman ko pang unti-unti niyang pinapasok ang kamay niya sa damit ko. Hinayaan ko nga lang siya ang gawing iyon. Mahinang ungol ang mararamdaman ko at init ng kamay niya sa isang bundok ko. Dahan-dahan niyang minamasahe ito. I love you. Bulong nito bago tumingin sa mga mata ko. Ngumiti ako. I love you too. Tugot ko. Inalalayan niya akong umupo. Na makaupo siya na mismo ang nagtanggal ng mga botones sa blouse ko. Dahan-dahan niyang hinabad ito. He unhooked my bra. Tumambad sa kanya ang 2 bundok ko. Titig na titig siya sa mga ito. Tiningnan niya ako sa mga mata. Tingin na nagpapaalam kaya tinanguan ko na lamang siya. Naramdaman ko na lamang naghahalikan na kami. At unti-unti niya ako inihihiga na. Nang tuluyan niya ako maiga, ang mga halik niyang iyon ay bumaba hanggang sa leeg ko. Mabagal na ginagawa niya iyon. Tila babago lamang naman ng gagawin at nag-iingat siya. Sa isang iglap magkaisa ng mga katawan namin, ramdam na ramdam ko ang pananabik niya ng gusto sa akin. Hindi niya pinalampas ang gabi na yon na hindi kami nasasatisfy sa ginagawa namin. Mga pangalan namin ang tinatawag ng isa't isa. Humiga ako sa tabi niya at siya na may mahigpit akong niyakap. I love you, Heisley. I love you too, Asher. Pagkatapos namin bitawan ng mga salitang iyon, parehas kaming nakatulog habang walang saplot. Hailey's POV. Jade, sorry. Naalimpungatan ako. Nang marinig ko nagsasalita si Asher, umupo ako sa pagkakahiga ko bago siya inulog ng mahina. Asher, wake up. Binabangungot ka na naman. Yes, this is the 3rd time na binabangungot siya at wala nang ibang tinatawag kundi si Jade. It's a little bit hurt pero lagi niyang sinasabi sa akin na napapanaginipan niya si Jade at ako konsensya siya sa ginawa niya. Jade? Muling tawag niya rito. Kaya naman mas malakas pang uga na ginawa ko. Napautuit po itong bigla. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng pawis sa noon niya kahit pamalakas ang aircon namin. Agad ko siyang niyakap. Shh! Magiging maayos din ang lahat. Pag-aalo ko sa kanya.
Malalalim ang hiningang inilalabas niya. Shit, bakit kailangan ko tong maranasan? Nag-sorry na ako sa kanya, ano pa bang kailangan? Hinanakit niya. Umiling ako dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam ang isasagot ko sa tanong niya. Ikukuha lang kita ng tubig sa baba, nakalimutan ko magdala. Tumango ito bago humiwalay sa yakap ko. Ilang minuto ang itinagal ko sa baba. Pagkakuha ko ng tubig agad akong tumaas. Naabutan ko nagte-text si Asher. Nakaposte ng malit ng ngiti sa labi niya. Ayoko maghinala pero may nagsasabi sa akin, tama ako ng hinala. Pumasok ako sa kwarto, kaya tadarantang binaba ni Asher ang cellphone niya. Nakangiting lumapit ako sa kanya. Inabot ang isang baso ng tubig at agad naman niya itong tinanggap at ininom. Nakahiga kaming dalawang muli at ilang minuto pang lumipas nakatulog na muli si Asher. Daan-daan akong tumayo papunta sa lamesang pinagpatungan niya ng cellphone. Pagkakuha ko ng cellphone, dali-dali akong pumunta ng CR. Nilak ko yun bago tumingin sa hawak kong cellphone. Nadismaya ako na makita ko may password ito. Kung anong numerong nilagay ko. Pero nag-i-incorrect password lamang ito. Nag-try ako naman sa rin namin na mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. At nagpapadyak ako sa tuwa nang mag-unlock ito. Agad kong pinunta ng message at doon ko na hindi napigilan pang maiyak. Unang-una sa mga message ang pangalan ni Jade. Nakinginig na binuksan ko yung pangalan niya. Ang dami ng message ni Asher sa kanya ngayong gabi. Isa-isa kong binasa yon. From Asher. Hey Jade, let's go out again tomorrow, okay? I miss you. From Asher. Binangungot na naman ako at ikaw na naman ang hinahanap ko. Hindi ko maiwasan, sorry. From Asher. Gusto kitang puntahin ulit sa condo mo tulad ng dati pero hindi pwede. Baka kasi makalata na naman si Heisley. From Asher. Di na ako makapaghintay na makita ka ulit bukas sa opisina. From Asher. Tulog ka na ba? Matutulog na rin ako, baka paakit na si Heisley. Good night babe, I love you. Hindi ko nakayanan lahat ng recently text ni Asher kay Jade. Napaupo ako sa lapag at doon humagulhol. Akala ko nagbago na siya. Akala ko niya na ulit gagawin ang ginawa niya noon. Di naman na talaga niya uulitin dahil di naman niya itinigil. Bakit kailangan kong malaman ka agad ito? Di pa nga naghihil man sobrang ginawa niya pero eto at pinapalala niyang sakit na nararamdaman ko. Lalo pa niya itong dinaragdagan. Pinipilit kong buhayin ng galit mula sa dibdib ko pero hindi ko alam kung saan ko binaon yon sa katawan para hindi ko na ito maramdaman. Naghilamos ako ng mukha bago lumabas ng CR. Daan-daan kong binaba ang cellphone niya sa pinagkuhanan ko nito. Mapait akong napatingin kay Asher na maimbing natutulog. Paano mo nakakatulog ng ganyan habang niloloko mo ko? Tanong ko sa kanya sa isip ko. Naikayumos kong kamao ko. Gusto ko siyang bugbugin para maramdaman niya lahat ng sakit na nararamdaman ko. Gusto ko siyang saktan sa parang ginawa niya sa akin. Pero paano ko ba magagawa yon? Mahal na mahal ko si Asher. Sobrang mahal ko siya. At naiinis ako sa sarili ko dahil kahit paanong pananakit ang ginagawa niya sa akin. Aminado ako sa sarili kong wala akong magawa. Daan-daan akong sumampa sa kama. Tumabay ako kay Asher at niyakap siya na mahigpit. Kahit tulog ito'y niyapos din niya ako ng yakap. Doon ako nakatulog. Kinabukasan pagising ko wala na si Asher sa higaan namin. Sa takot kong mawala siya sa akin dahil sa mga nabasa ko message kagabi, dali-dali akong tumayo. Pumunta ako sa banyo pero wala doon ang asawa ko. Bumaba ako sa sala at sa abot na makakaya ko. Pero miski doon wala ito kaya naman mabilis ako naglakad papunta ng kusina. Asher, tawag ko rito. Nang humarap to sa akin na may ngiti sa labi, lumapit ako sa kanya. Niyakap siya na mahigpit. Sweetie, are you okay? Nag-aaral lang tanong nito sa akin. Tumango ako. Yes, akala ko wala ka na naman eh. Umiiyak na turan ko. Inawakan niya ako sa magkabilang braso ko. Para tiyakin na dahan-dahan ilalayo sa kanya. Huwag mong isipin yan. Hindi na muling mangyayari yan, okay? Di na kita iiwan, di na kita lolokohin. Mapait akong ngumiti sa kanya. Nagdaramdam ang puso ko. Nagsusumigaw ito sa sakit. Kung hindi ko lang alam ang ginagawa niya, panigurado, nakangiti na ako at kinikilig. Pero kung magagawa yan, alam ko ang sinasabi niya, ikabaliktaran ng ginagawa niya. Let's eat. Ngumiti akong tumatango sa kanya. Inalalayan niya akong maupo. At tahimik kaming kumain ng umagahan na yon. Nung kinatanghalian, pumasok na ito sa opisina. Pero may sumisigaw sa puso ko na kailangan ko siyang sundan dahil hindi siya sa office pupunta. Di ko na nagawang buwis ng pang-alis. Agad akong sumakay ng taxi paglabas ko ng bahay.
Di ko na ginamit ang sarili kong sasakyan dahil baka mapansin ni Asher ito. Habang tumatagal sa biyahe at pagsunod sa kanya, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nanginginig ang buong katawan ko habang sinusundan ng taxi na sinasakyan ko ang kotse ni Asher. Ilang minuto pa ang matuloy na lumipas. Nakahinga ako na maluwag na makitang sa company niya siya dumiretso. Binaba ako ng taxi dahil napamahal na rin ang babayaran ko. Nakangiti akong tumalikod at lumuhod sa building ng company. Nang umarap akong muli doon, nakita kong tumatawang lumabas mula roon si Asher at kasama si Jade. Masaya silang naghaharutan at nagtatawanan habang ako na may nasasaktan. Nagdadalamhati ang puso ko sa mga nakita to para isa itong sakit na hindi kayang solusyonan ng mga doktor. Na kahit ilang therapy o operang ginawa niya, hindi maalis ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Nang may dumating ang taxi, sumakay na ako doon at nagpahatid ng bahay. Kinagabihan hindi agad umuwi si Asher. Umiiyak ako habang hinihintay ko siya. Pero hindi siya umuwi ng gabing yon. Magdamag lamang ko umiiyak dahil alam kong magkasama silang dalawa ni Jade at wala akong magawa. Alam ko may magagawa ako dahil legal na asawa pero ayoko mawala sa akin si Asher. Kinabukasan nang umuwi si Asher, naligo lamang ito at magdamag na natulog. Hindi ko siya makausap. Na maghapon naman umalis siya saglit, pero agad ding bumalik at may dala tong bulaklak bilang peace offering. Nakangiti ko itong tinanggap pero aminado naman, nanlalamig na naman siya sa akin. Lumipas pa ang ilang araw, ang panlalamig ni Asher, dumoble pa. Di niya na ako kinakausap, para na lang akong hangin sa paningin niya. Parang ang di niya ako nakikita o nararamdaman. At sobrang sakit ang dinudulot ito sa akin. Ano bang nangyayari na naman sa'yo? Sigaw ko kay Asher. Mula hindi siya umuwi kagabi at di ko na nagawang magtimpi pa. Wala, okay? Tanong nito. Wala? Lumaalala ka, Asher. Akala ko ba hindi mo na ulitin yon? Bakit parang dumoble naman atang ginagawa mo sa akin? Asher naman, ano ba talagang nagawa ko sa'yo? Sigaw ko. Tumango lamang ito pero hindi sumagot. Tumango ako ng tumango. Ito ba ang gusto mo? Gusto mo ba hayaan na kita? Gusto mo ba konsentin kita sa ginagawa mong panggagago mo sa akin? Pwes pagbibigyan kita. Umiiyak na turan ko. Naguguluhan itong tumitig sa akin. Umakit ako sa itaas at kinuha na ang susi ko. Dali-dali akong bumaba at tumabas ng bahay. Sumakay ako ng sasakyan ko. Habang nasa biyahe ako patungo sa lugar kung saan lamang pumupunta ni Asher. Kung alam ko lang nagkakasaya niya at alam ko, hindi niya ako iiwan. Pag ginawa ko itong desisyon na ito, nang maipark ko ng sasakyan, mabilis akong lumabas sa loob ng building. I'm Heisey De Vera, Jade's best friend. May I know her unit's number? Kausap ko sa babae. Gusto kong umiyak dahil sa pagsasalita ko. Pero pinipilit kong huwag maiyak. Did you inform her about your coming, ma'am? Tanong nito sa akin. Umiling ako. Ano kasi? Kakauwi ko lang galing sa States. I want to surprise her. Nauutal pang sagot ko. Umiti ito at binigay sa akin yung unit number ni Jade. Nanginginig akong sumakay sa elevator at pinindot ang floor niya. Paglabas ko ng elevator, parang nanghihina mga tuhod ko. Gusto kong umatras. Gusto kong wag nang ituloy ang bala ko. Pero tuwing naiisip ko na mawawala si Asher sa akin, alam ko hindi ko kakayanin. Ayoko mawala siya. Hindi ko kaya. Nag-doorbell ako ng 3 beses. Nakatayo lang ako hanggang magbukas ang pinto. Heisley? Nagangat ako ng tingin. Gulat na gulat ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Tila hindi inaasahan ang pagdating ko. Kung tutuusin, dapat niyang asahan ang pagdating ko. Yun nga lang, iba ang pakay ko ngayon. Can you be my husband's mistress? Utal-utal pang tanong ko. What? Tanong nito. Ngumiti ako ng mapait. Tumulong isang bote ng luha sa mata ko at mabilis kong pinigilan ang pagdali ng iba pa. Heisley's POV. Please, Jade, be my husband's mistress. Nakayo kong pakiusap ko. Di ko na ng lumuha. Hinayaan ko lang silang mag-unahan sa pagbagsak. Alam ko kung anong meron kami, Heisley. Pero eto kat nasa harapan ko. Nakikiusap na maging kabit niya ako. Nag-iisip ka ba? Dapat maghalit ka. Dapat sampalin mo ako at patigilin pero nandito ka't inaalok mo ko. Muling tumango ako. Lumuhod ako. Tumayo ka nga. Natatarantang utos pa nito sa akin. Teka, tama ka. Dapat nga magalit ako sa'yo. Sa inyong dalawa pero anong magagawa ko? Ayoko mawala si Asher sa akin, Jade. Alam mong simula una pa lang si Asher ng mahal ko.
Nagmamakaawa ako, mahal na mahal ko si Asher. Mahal na mahal ko siya to the point na gagawin ko to. Hayaan ko siya magkaroon ng relasyon. Pero nakikiusap ako, huwag mo siyang kukunin sa akin. Huwag si Asher. Jade, humahagulhol na pakiusap ko pa dito. Nababaliw ka na. Komento nito. Pero tahimik lamang ko umiiyak habang nakaluhod sa harapan niya. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Basta't ang alam ko lang, nasa bahay na ako. Nakahiga sa kama at umiiyak. Nang dumating ako, iniintay na ako ni Asher. Sa sala, tinatanong niya ako pero hindi ako sumagot. Nanatili lamang akong tahimik. What are you doing here? Agad ako napatayo na marinig ko. Sigaw ni Asher. Bumaba ako sa sala at doon ko nakita si Jade. May dala itong maleta. Ask her. Turan sa akin ito. Lumingon sa akin si Jade maging si Asher. She will be staying here. Walang ganang turan ko. But why? Mapait akong ngumiti. Lumapit ako kay Asher at nagdadalamhati. Ganito kita kamahal. Ganito ako katangang mahalin ka. Tayong salita ko, tumalikod na ako sa kanilang dalawa. Pero muli akong humarap sa kanila. Know your limitations, Jade. You are just a mistress. I'm still the real wife. Muli, walang ganang salita. Bago ko sila tuluyang iniwan na sa sala, lumabas ako ng bahay at naglakad-lakad sa labas. Walang tigil sa paglalakad ang ginawa ko hanggang sa makarating ako sa isang park. Mapait akong ngumiti, lumapit sa isang siso at umupo. Tulala lamang ako habang blanko ang aking isip. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko para lang gawin ko ito. Ganito nga siguro ko ka-martyr. Ganito siguro ko kagustong mawala si Asher. You can cry if you want. Biglang may nagsalita sa tabi ko. Napalingon ako dito. Anong ginagawa mo dito? Gulat at tanong ko. I was driving by then I saw you here. Tugon niya. Bakit naman ako iiyak? Tanong ko. It's really obvious why you want to cry. So you can cry if you want. Tumatango niyang sagot. Nakatingin lang ako sa kanya at napalingon to sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero nababasa ko sa mga mata niya, awa at sakit. Sinasabi na mata niya sa akin na parehas lamang kami ng pinagdaraanan. Napakalungkot ng mga mata niya. Tumango ako at yumuko. Pumatak ang ilang buti ng luha ko na magsunod-sunod ito. Pinupunasan ko ito pero ayaw nilang tumigil. Napahagulol akong pilit. Pinupunasan ng mga luha kong iyon. Basang-basa ng kamay at mukha ko dahil sa luha. Ayaw nilang tumigil. Ayaw nilang magpapigil sa pagpatak. Gusto kong tumigil sa pag-iyak pero naramdaman ko ang kamay sa likod ko si Tadeos. Lalo pa ako napahagulhol. Tila tinutulungan niyang mga luha kong lumabas. Di niya pinagpagan ng loob ko. Wala siyang ginawa kundi paiyakin ako ng husto. Yes, it is Tadeos who is beside me. Sinasadya ata ng tadhana ipakita sa lalaking to kung gaano kamiserable ang buhay ko. Hindi ako sinasaktan physically ng asawa ko tulad ng ginagawa ng ibang asawa ng ibang babae, pero dobleng sakit ang nararamdaman ko emotionally. Pinapatay ako nito. Parang hindi ko malaman kung bakit sa dami ng kaibigan kong lalaki, bakit ito pang lalaki na hindi ko gaanong kilala ang nasa tabi ko tuwing gantong panahon. Can you give me a ride? Tanong ko. Tumingin to sa akin at tumayo. Where do you wanna go? Sa Villarreal Village sana? Ayoko bumay ng bahay ngayon. Tumango itong mulit nilahad niyang kamay niya sa akin. Maluhod ko itong tinanggap. Inalalayan niya ako maglakad patungo sa kotse niya. Tahimik na tinahak naman namin ang VV. Medyo traffic ang daan kaya halos 2 oras kaming sa daan. So what happened? Tanong pa nito. Ha? Gulat na tugon ko. It's obvious something bad happened to you. So what it is? Kahit na ganitong nagsusungit siya if I find him concerned, I let them cheat on me. Amin ko. Di ko alam kung ano na naman bang pumasok sa kokote ko para sabihin sa kanya to. Dahil kung tutuusin dapat sekreto namin to mag-asawa. I understand you. Ginawa ko na riyan before. Gulat akong napatingin sa kanya. We're here. Itinigil ito ang sasakyan. At bumaba siya rito. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Inalalayan niya ako bumaba hanggang sa nasa tapat na kami ng bahay ko. You owe me a lot now, Heisley. I will ask you one of these days and you can't say no. Maotoridad na tura nito. Natural lang ako naguguluhan sa sinabi nito. Hindi ko maintindihan ang nais niyang sabihin.
Iniwan ako nito sa tapat ng bahay ko. Sumakay siya ng sasakyan niya. Mabilis tong pinaandar papalayo. Tadeus POV. Sir, dumating na pong annulment paper ninyo. I'll be there in 30 minutes. Sagot ko bago pinatay ang tawag mula sa sekretarya ko. Kitang-kita ko kung paano kaninang inalok ni Heisley ng kabit ng asawa niya. I really don't understand why I need to witness this kind of scene, but I know she needs me. I'm not sure why. Here are the papers, sir. Abot sa akin ng sekretarya ko. Pagkatapos nun, pinalabas ko siya ng office at mabagal na binasa ang annulment paper. Nakahinga ako na maluwag na mabasa ko mula roon ang pag-aproba ng Amerika sa annulment papers namin. It's been 4 years when I got married to the girl that I love, but then 2 years being married with her is not perfect. I caught her cheating on me. With my cousin ng mabuntis ang asawa ko, I'm the happiest man on earth but the reality hurts me. I'm not the father of that child. That's why nakipaghiwalay ako sa kanya. Ayaw niya nung una kaya umuwi ako dito sa Pilipinas to handle my father's company and the village. Last 2 months ago, I filed an annulment I want to set me free. Lucky she wants it too. Sumandal ako at tumingala. Pumikit ako. Biglang nag-flash sa isip ko ang itsura. Kanina ni Heisley. Pumayat siyang lalo. Namumutla din siya. Kanina pinuntahan ko si Calvin sa condominium. That's why, cousin. He lives there. Saktong paglabas ko ng unit ay ang paglukod at pagmamakaawa niya doon sa babae. It's Jade. I remember she's trying to flirt me months ago in the bar. Kinuha kong phone ko nasa bulsa ng suit ko at denial ang number ng kakilala ko. Dr. Enriquez, tawag ko. Mr. Villarreal, do you need something? I chuckled. Yeah, is Jacob here? Yes, he's still here. Why? I want to talk to him as soon as possible. Very interesting. Can I join? He laughs. She's an ultimate chismoso. Okay, fine. Good pre. Sa bar na lang tayo magkita mamaya. Sa bar ko ha. Bye. He hung up the call. Napailing na lang ako. He is Dr. Jonathan Enriquez. He is a doctor, my childhood friend and also Jacob Ramos. He is a private investigator, my college friend. Do I have a schedule today? Bungad ko sa sekretarya ko paglabas ko ng office. Yes sir, pero mamaya pa pong 3 p.m. May meeting po kayo kasama ng De Vera Enterprises. Kumunot ang noo ko. Make sure Asher De Vera will attend the meeting. If he did not, cancel the meeting, okay? Call me 1 hour before the meeting. Tumango tong nagtataka bago siya nilagpasan. Habang nasa elevator, sinilip ko sa orasan kung ano ang oras na. Na makita ko mag 12 p.m. pa lang napangiti ako. Paglabas ko ng company, dumiretso na ako sa parking lot. Mabilis kong tinungo sa sakyan ko at sumakay doon. Mabilis ko itong pinaandar. Agad akong dumiretso sa Pizza Hut at nag-take out. Pagka-take out, mabilis kong tinungo ang village ko at dumiretso sa bahay ni Heisley. I make 3 doorbell before she opens the door. Gulat ang tingin ipinukol niya sa akin. Bakit? Hoy! Tawag nito. Dire-diretso akong pumasok sa bahay niya at dumiretso sa pool area. Bakit ba nandito ka? Masungit na tanong pa nito. Let's eat. Pero kita ko sa kanyang order ko. Nakita kong paglunok niya dito. I smirked. Busog ako, sagot nito. Dumango ako. Nilabas ko, tinihain ko sa lamesa mga binili ko. Nakatayo lamang siya habang ako ay nakaupo. Tinignan ko siya bago ko dahan-dahang sumubo. Muli napalunok siya sa ginawa ko. Oo na. Tumabi ito sa akin at inumpisang kumain. Tamang hinala kong gutom siya. Ang dami niya nakain habang ako naman tama lamang. Ano bang ibig mong sabihin doon sa sinabi mo kanina? Maya-maya tanong pa nito. Niligpit niya ang pinagkainan namin. Soon, Heisley, I will tell it. Sagot ko bago siya muling iniwan. When your company and my enterprises merge, I will sure of it, we will make a name in the industry, Asher. Tumango ako. How did you know we will make a name? I asked. Well, we all know that your company has a name already. My enterprises too. Yes, your enterprises have it. What is it again? Naiwan kayo sa era ng Stanford Company. Can you tell me why? Napayo ko ito't umiling-iling bago muling nag-angat ng tingin sa akin. Pinukol niya ako ng masamang tingin na ginantihan ko ng mas masama doon. I guess that it's too personal. Then I guess you are not yet ready for merging like you want. Tumayo ako. Nagbulungan ang mga kasama namin sa meeting na yon. Naalarma ang panig ni Asher. No, Mr. Villarreal, I am ready for it. Tumigil ako sa akmang pagtalikod ko. At muling hinarap nang umisi ako nakatingin sa kanya. So tell me the reason. I cannot merge with you.
if you don't have to trust us? Turo ko sa mga officers ko sa company. Nagtanguan silang lahat bilang pagsang-ayon sa sinabi ko. I'm sorry. Ngumisi ako at sinenyasan ng mga kasama ko at tumayo na. So, the meeting is end here? Simpleng salita ko lamang at tuluyang tumalikod na at lumabas ng meeting room. Mabilis kong tinakak ang elevator at pinindot ang floor ng office ko. Pagpasok ko ng office, agad akong tinakak ang elevator at pinindot ang floor ng office ko. Nang tumunog ang cellphone ko, mabilis ko itong sinagot without knowing who is calling. Man! Napailot ako sa magkabilang sentido ko nang marinig kong boses. Jonathan? Turan ko. I chuckled. Jacob said, "He is waiting for us now." Napamulat ako at napaumuipo ng maayos. Where? Tumayo ko tanda na sa pag-alis. In your house. Napamura ako sa sinabi nito. Why? Tanong ko. Because it said you need something to him. So it's your treat. Lumabas ako ng office ko. Sinenyasan ko ang sekretarya ko na makakaalis na siya bago sumakay sa elevator. Salita ako pa bago tuloy ang pinatay ang tawag. You're late. Bunga nila sa akin dalawa. Akmang sasapakin ko na ito nang magsiiwasan sila. Dapat sa bar na lang tayo ni Jonathan. Total hindi naman siya nagrekomenda. Salita ko habang binubuksan ang pinto. Shit bro. I said don't call me at my first name. Umiling ako. Pumasok sa bahay ko. Sumunod naman sila sa akin. Umakit ako at pumasok sa isang kwarto. It's a minibar. Kasunod lamang ng dalawa kong kaibigan. Umupo sila sa bar stand, ako naman. Pumasok sa loob at kumuha ng alak. What do you need? Seryosong tanong pa ni Jacob. Umiling ako saglit bago sila pinagsalin ng mga wine. Can you make some investigate to Asher De Vera and Jade? Jade who? I asked. I forgot her surname but she is the secretary of Asher. Tumango ako. Why? Blanco pa akong tumingin dito. Bakit mo siya pinaimbestigahan? Bigla akong sumagot. Nothing. Nagtinginan pa ang dalawa. By the way, Asher, sino nakatira sa tapat ng bahay ninyo? Why? Well, I saw her kanina nung pagdating ko. Nasa pinto siya at nakatulala. She's beautiful. Nakapagtataka lang. Alam kong yung bahay na nasa tapat mong pinakaya mong ipagbenta or ipagalaw. How come na nagkaroon ng babaeng nakatira dyan? Tumango ako at gumisi sa kanya. You know her, I said. Nanlalaki ang mata nito at nilapit ang mukha niya sa akin. Tumawa itong inilayo ang mukha niya. Who is she? Nang makita ko siya, she really looks familiar. I just cannot figure it out where I saw her before. She is Icy De Vera. Tipid na tanong ko pa. What? She is the wife of Asher. Gulat na tanong ni Jonathan. Tumango ako. Paano siya nagkabahay dito? I mean, hindi ka nakapagtatakang kaya nilang bumili ng bahay dito, but di ba may asawa na siya? Kanina kasi parang siya lang talaga yung tao. It's a deal. Binigyan siya ni Tristan ng bahay dito. Pangsungsol because of his girlfriend. She is the best friend. Sagot ko. Let me guess. Salita ni Jacob. Magaling siyang mag-predict na nangyayari at nabibigyan niya ito ng kasagutan agad sa pamamagitan ng pag-iimbestiga niya. That Jade girl is his mistress. Tahimik lamang akong tumingin sa kanya at tumungga ng wine. Tahimik akong umiinom habang sila ay alam na agad ng sagot sa tanong ko.